Hello guys! Welcome po sa aking channel. Ngayong araw ay isi-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng homemade puto bumbong with no bamboo steamer. Sa isang bowl, maglagay lamang po tayo guys ng 4 cups na glutinous rice flour o malagkit na bigas na powder at maglalagay rin po tayo ng 1 3/4 cup na tubig. At mamasahin lamang po natin ito hanggang sa makuha natin yung texture ng parang clay. At para po hindi kayo mahirapan guys, pwede naman nating kamayin ito basta siguraduhin lang po natin na malinis ang kamay natin habang ito ay minamasa natin. Pwede po tayong gumamit guys ng plastic gloves sa ating kamay para safe po tayo at sigurado tayong malinis ang ating pagmamasa nitong ating dough. At pag okay na ang dough natin guys, pwede na natin itong lagyan ng ube na food color. Powder yung meron ako dito, tutunawin ko lang ito sa konting tubig, tapos ihahalo ko na dito sa ating dough. Kung wala kayong powder na food color na ube, pwede naman yung liquid kung ano yung mas gusto nyo at bet nyong ilagay dito sa ating dough. Ang importante naman guys ay magkulay ube tong ating dough. Medyo nakulangan nga ako sa kulay ko na nilagay nung una. Kaya nagdagdag ulit ako at nagtunaw ng ube powder na ating food color. Sa mga nanay, tatay, lolo at lola na naghahanap po ng pwede yung pagkakitaan kahit nasa bahay lang kayo, maganda po itong pang online business. Napakadali lang ng proseso ng pagluluto at paggagawa nito. Napakaliit nga lang din po ng puhunan at ang kagandahan nito ay maganda ang kitaan natin dito guys. At pagkatapos naman natin itong masahin at lagyan ng ube na food color, ngayon naman ay gamit ang grater, pipinuhin lang natin ito. Sundin lamang po natin guys yung step by step na binabahagi natin dito para po maiwasan po natin ang pagkakamali pag gagawin na po natin ito. At eto na nga po ang 4 cups na nagawa natin, na napino natin gamit ang ating grater. Madami-dami din ito guys. At dito po guys, gagamit tayo ng dahon ng saging para balutin ang ating napino na dough. At gamit tayo ng margarine para hindi dumikit ang ating puto bumbong sa ating dahon. Kung mapapansin nyo nga po pala, yung dahon po na ginagamit ko ay medyo nangingitim na po siya at parang sa tingin natin ay hindi na po siya fresh. Ang ginawa ko po kasi dyan ay pinainitan ko po muna sa apoy. Para po maiwasan po natin na mapunit po ang ating dahon pag magbabalot na po tayo. Isa po yun sa mga natutunan ko sa lola ko na bago magbalot gamit ang dahon ay pwede po natin itong painitan po muna para hindi siya madaling mapunit. At pag napahira na natin ng margarine ang dahon, pwede na po tayo maglagay ng dough dito sa ating dahon. Depende na po sa inyo yan kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Pero ako guys, 2 kutsara po yung nilalagay ko dito sa dahon ng saging. Nga po pala guys, kung wala po kayong mabilhan o wala kayong makita, mahanap na dahon ng saging sa lugar nyo, pwede po tayong gumamit ng foil. At ayan guys, pagkatapos natin lagyan, so tupiin lang po natin yung magkabilang gilid para safe po na hindi po matatapo ng ating puto bumbong. At pagkatapos ko naman itong balutin, iluluto na po natin ito gamit po ang ating steamer. Sa mga magtatanong po kung ilan po ang nabalot ko, nakapagbalot po ako ng 30 pieces po dito sa ating dahon ng saging. At tama din po yung narinig po natin na iluluto po natin ito gamit po ang ating steamer. Dahil wala naman po tayong bamboo steamer, pwede po ang ating steamer na lutuan ng puto. Bago po natin ilagay sa ating steamer ang ating mga nabalot, kailangan po ay kumulo po muna yung tubig natin sa steamer guys bago natin ilagay. At lulutuin lang po natin ito ng 10 to 12 minutes. At after 12 minutes, pinalamig ko lang ito ng konti at ito ng ating puto bumbong. Ayan. O diba, napakadali lang nitong gawin at talagang sigurado kung pag natikman mo to, ay nako, talaga namang uulit-ulitin nyo to guys. Ang kagandahan po nito pag marami po kayong ginawa at meron kayong ref, pag naluto nyo na yung ating puto bumbong, pwede nyo pong ilagay sa ref. Tapos, pag halimbawa po gusto nyo magmerienda, kumuha lang kayo, init nyo po ulit, ay nako, ang sarap. Kaya po sa mga gustong pagkakitaan po ito, pwede nyo pong gawin yung ganong proseso. Magluluto po kayo ng maramihan, lalagay nyo po sa ref. Tapos pag may bibili po,
pwede nyo pong init tapos lagyan po ng mga toppings. Ang sarap nga din ito guys pag meron pang kapartner na kape, merienda sa hapon, almusal sa umaga, kahit anong oras talaga namang nakaka-addict itong kainin. Napakasarap. Bigyan ko lamang po kayo ng idea guys kung ibebenta nyo po ito. Pwede nyo po itong ibenta ng 3, 4, 50 pesos hanggang 60 pesos. Dahil lalagyan naman po natin ito ng mga toppings, margarine, nyog, cheese, at condense. Tapos ilagay nyo lang po sa styro, tapos i-online nyo, i-alok nyo po sa mga kakilala nyo, i-post nyo po sa Facebook nyo, sa mga social media nyo, at sigurado kung pag natikman nila to, ay uulit sila sa inyo sa sarap. Kaya sa halagang 200 pesos na puhunan nyo guys, ay pwede na kayo magsimula ng sarili nyong pagkakitaan at business. O diba't hindi na nga natin kailangan ng bamboo steamer para sa mga nagkikrave at gustong kumain ng puto bumbong, kahit sa bahay lang tayo ay kayang-kaya natin itong gawin dahil napakadali lang at napakaliit lang ng puhunan. Salamat guys sa panonood. Sana po ay inyo pong nagustuhan itong aking ibinahagi at sana po ay nakatulong sa mga naghahanap po ng pwedeng pagkakitaan. Hanggang sa muli, kita-kits po ulit sa susunod pong ating ibabahagi dito. Salamat!